sabi nyo po, pwede i-contest anytime. Anytime po ba talaga or within 10 days after receipt Nakalagay lang of po notice kasi of sa 10 violation? days, pero again, hindi kami magiging stricto po dyan. Okay. Okay. Pero Malinaw provided po naman na i-update naman po nila yung record nila. Lalong-lalo na po, I understand sa akin po pakikipag-usap sa kay Asik Bicor at kay Secretary Vince Dizon, marami pa pong mga nabenta na yung sasakyan o bumili sa secondary market, tapos po hindi po inililipat yung rehistro. So dapat po mag-cooperate yung ating mga kababayan na i-update po yung kanilang information at i-transfer. Kasi po ang tendency, yung notice po maipadala namin doon po sa previous owner po. Dahil siya po yung nakarehistro sa datos ng LTO. Ito po yung pag-aapela po, no? Kasi I'm sure meron ding mga gustong umapela pag nakita nila, ng feeling nila. Like, you know, we were talking about it kanina, no? Sa aming co-anchor dito na si Maricel Halili. What if nag-shift ka bigla ng lane kasi kunwari may obstruction o may emergency, bigla yung may tumawid na aso, for example, di ba? So, kailangan mo i-contest yun kasi sa tingin mo, hindi yun violation. It's to avoid, accidents. So, pag umapela hindi po tayo aabot dyan, ma'am. Kasi ang lahat po ng violation na nakaka-capture po ng AI camera namin, automatic nire-review mano-mano. So, hindi po mapapadala ng notice yun. Hindi na po aabot doon. Dahil sa review pa lang makikita na. Like kanina po, nung bumaba ako to observe yung pong implementation, marami pong na-invalidate. Like kunyari po, yung sa aking nakita, ambulansya na gumagamit ng bus carousel, since sila ay authorized, ini-invalidate po yun kahit na nakuha ng CCTV po. So, I don't think aabot pa po sa ganoon dahil inire-review nga po ng aming mga tauhan yung pong nahuhuli ng AI at hindi po kami stricto dyan. Like yun nga, nabanggit nyo, may obstruction, kaya lumipat ng lane. Automatic po i-invalidate po yung huli ng CCTV cameras through AI.